Hallelujah. Hallelujah. Say, let everything Let everything that has breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. I praise you on the valley, praise you on the mountain. I praise you when I'm sure. I praise you when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise you when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Hallelujah. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise you. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I don't. Hallelujah. I praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. Hallelujah. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Let's sing. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, oh, we praise you. Praise the Lord. Oh, my soul, praise His name. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet 'cause My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise the Lord. Oh, my soul. Yes, Lord. We praise your name, Jesus. worthy to be praised, God. You deserve the Hallelujah. highest Let's sing. praise, God. Let everything Let everything that has breath that is breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath we praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And we praise your name, Jesus. Oh, Lord. Oh, Jesus. We're so happy to be here, Lord God, in your presence today, oh God. That's why we will continue to praise you, Lord God, and we worship your name, oh God. Hallelujah. Let's continue to sing our praises and worship to the Lord. Hallelujah.
of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. When you upon My peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Hallelujah. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you, oh God. And I live to worship you, oh God. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw
draw me deeper. I give it all to be with you. Take me. The title of my message today is Your Purpose in the Kingdom of God. Sabihin nyo nga po, Your Purpose in the Kingdom of God. Maraming mga Kristiyano, matagal ng Kristiyano, pero hindi nila alam yung layunin nila sa kaharian ng Diyos. At minsan, hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay na-born again na kapatid, may layunin ang buhay mo. Parte ka na ng pamilya ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Pero alam niyo po ba na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? John 1:12, sabi niya, but those who believe in Him, those who receive Him and believe in His name, He gave them the right to become children of God. Yung taong tinanggap si Kristo, naniwala sa kanyang pangalan, yun lamang ang tatawagin ng Diyos na kanyang mga anak. Lahat ng tao ginawa ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Dahil ang anak may personal na relasyon sa Diyos. Hindi mo matatawag na anak ang anak mo kung wala yang relasyon sa magulang. Kung walang relasyon sa tatay or nanay. Amen po ba? Kaya kung may relasyon ka sa Diyos, may tunay na relasyon ka sa Diyos, at hindi yung puro relihiyon lang, nagsisimba, anak ako ng Diyos dahil nagsisimba ako. Hindi kapatid, ang tanong, may personal ka bang relasyon sa Diyos? Tunay ka ba na anak ng Diyos? Kasi ang anak, laging kausap ang magulang. Ang anak, laging nakikinig sa magulang. Ang anak, laging sumusunod sa... Ganon din sa Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, nakikinig ka ng salita ng... At kung anak ka ng Diyos, ikaw ay sumusunod sa salita ng... Yun. Nadali nyo. Kaya maliwanag na tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil tinanggap natin si Kristo, naniwala tayo sa Kanya at namumuhay tayo sa prinsipyo at salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi lahat anak ng Diyos. Maaring ginawa ka ng Diyos. Ang tingin mo sa Diyos, creator. Pero it takes a relationship for you to be called children of God, anak ng Diyos. And it takes a relationship para tawagin mo siyang Abba Father. Alam niyo po ibig sabihin ng Abba sa Hebrew kasi ito puro yung term of endearment. Kumbaga yung pinaka-sweet loving term na matatawag mo sa tatay ko, kundi daddy. Parang ganun siya. Matatawag mo lang siyang tatay mo, matatawag mo lang siyang daddy. Bakit? May personal na relationship ka sa Diyos. Amen? At dahil may personal relationship ka, anak ka ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, parte ka ng pamilya, at parte ka ng kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kung parte ka ng kaharian ng Diyos, kapatid, kailangan alam mo yung purpose mo at alam mo dapat ang posisyon mo sa kaharian ng Diyos. Pero bago yon, let's define the kingdom of God. Kasi kailangan maliwanag sa atin kung ano po ba ibig sabihin ng kingdom of God. Akala ng iba ang kingdom of God is yung church, yung building. Akala naman ng iba, ang kingdom of God, yung samahan ng mga tao, yung organization. Kaya naman maraming mga reliyon, sinasabi nila kapag hindi ka kaanib, hindi ka ligtas. Hindi totoo yun, kapatid. Dahil kapag namatay ka at kaharap mo ang Diyos, hindi ka tatanungin ng Diyos, anong religion mo? Ang tatanong sa'yo ng Diyos, tinanggap mo ba ang anak ko na si Jesucristo? Naniwala ka ba sa kanyang pangalan? Namuhay ka ba sa prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi tatanungin yung attendance mo doon, kapatid. Ang importante, kilala ka ba ng Diyos? Kasi kung kilala ka ng Diyos,
May personal kang relationship sa Kanya. Amen? The kingdom of God refers to the reign and rule of God. Sabihin nyo nga po, reign and rule of God. Ibig sabihin, yung kaharian, yung paghahari ng Diyos, okay? At yung Kanyang batas. Ano bang ginagawa kapag may batas? Sinusunod. Kaya dapat marunong sumunod ang mga anak ng Diyos kapag nagpatupad ng batas ang ating Diyos. Amen? Dahil ang purpose po ng batas, tayo po ay proteksyonan. At hindi lang yun, mamuhay ng tama at maranasan yung kasaganahan sa pamumuhay ng tama. Amen? Refers to the reign, the kingdom of God refers to the reign and rule of God in heaven and on earth and consequently in our hearts. So ang kaharian pala ng Diyos ay ang paghahari doon sa langit, dito sa lupa, at lalong-lalo na dyan sa puso mo. Kung meron mang lugar na dapat pagharian ang Diyos, walang iba kundi ang buhay mo, walang iba kundi dyan sa puso mo. Kaya ang tanong kapatid, ano or sino ang nilalaman ng puso mo? Madali pong malaman. Sabi nga, where your treasure is, there your heart will be also. Ano ba yung lagi mong hinahanap? Ano ba yung lagi mong pinupuntahan, sinasaliksik ng puso mo? Nakikita ba sa buhay mo na lagi mo bang hinahanap ang Diyos? O hinahanap mo lang ang Diyos kapag may problema? O hinahanap mo lang ang Diyos pag Pasko? Hinahanap mo lang ang Diyos pag Holy Week? Ayaw ng Diyos na plastic na tao. Ayaw ng Diyos na mga ipokrito na tao. Ang gusto niya, yung totoong naghahanap sa Kanya, yung totoong nagmamahal sa Kanya. Kasi kapatid, kapag nagmamahal ka sa Diyos, makikita mo yan sa gawa. Kapag ang puso mo tumitibok sa Diyos, makikita mo yan sa gawa. Lagi mong hahanapin ang salita niya. Lagi kang excited mag-devotion. Lagi kang excited magbasa ng salita ng Diyos. Hindi boring sa'yo ang pagbabasa ng Bible. Amen ba? Parang humina doon ha. Kung araw-araw nga kumakain ka 3 beses, dapat yung spirito din, pinapakain mo rin ang salita ng Diyos. Maya't maya. Kailangan natin, amen? At kung tumitibok ang puso natin para sa Diyos, lagi tayong nananalangin. Lagi natin siyang hinahanap. Lord, hindi ko alam yung gagawin ko. I need your wisdom. Lord, may problema ako sa ganitong sitwasyon. Tulungan mo ako. Lord, salamat sa biyaya. Salamat sa mga sagot. Lord, salamat sa kagalingan. Lahat ng bagay pinagpapasalamat at ino-honor mo lagi ang Diyos. Kapag tumitibok ang puso mo, nakikita yan sa gawa mo. Kaya hindi mo pwedeng pekein ang Diyos at sasabihin ng bibig mo na, oo, mahal ko ang Diyos. Madaling sabihin mahal ang Diyos. Madaling sabihin na umiibig ka sa Diyos sa pamamagitan ng labi. Kung hindi naman ito nakikita sa iyong gawa. Amen ba, church? Gusto ng Diyos yung mga tunay. Ayaw niya ng plastic. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng plastic. Oh, hindi ikaw yung sinasabihan ng plastic ha. Reminder lang yan. Na ayaw ng Diyos sa plastic. Gusto niya yung mga tunay na umiibig sa Kanya. Amen? Kaya naman, dapat ang naghahari dyan sa puso mo, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Hindi yung puro pera. Kung pera na lang pinag-iisipan mo, kapatid, believe me, mauubos ang oras mo kakahanap ng negosyo na patok,
mauubos ang oras mo, kakanood mo ng YouTube, paano kumita. Baka dumating pa sa punto na magsugal ka. Dumating sa punto, sige, tumaya na lang ng loto, tumaya na lang ng weteng. Diba? Kaya baliw na baliw ang tao sa sugal. Bakit? Hinahabol ang pera dahil ang laman ng puso, pera. Kaya ang tanong, sino ba ang nandiyan sa puso mo? Sino ba ang nagahari? Ang pera ba o ang Diyos? Sa kaharian ng Diyos, tumitingin ang hari, ang Diyos sa puso mo. Hindi yan makikita ng katabi mo, hindi yan makikita ng nanay mo, ng tatay mo, ng pastor mo. Tanging Diyos lang. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng puso mo. Amen? Kasi yun po ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, na naghahari siya sa puso mo. Yung mga prinsipyo, yung mga salita ng Diyos, yung mga instruction ng Diyos, sinusunod ng mga anak ng Diyos. At hindi sila mga rebelde. Hindi sila question ng instruction ni Lord. Amen? Instructions are to be obeyed, not to be questioned. Amen po ba, ng anak ng Diyos? At para malaman natin yung layunin natin, napaka-importante na malaman natin yung posisyon natin sa Diyos. Kasi maraming Kristiyano na sa kaharian ng Diyos, pero hindi alam kung anong gagawin. Hindi alam kung ano yung posisyon nila. Ano ba yung dapat kong gagawin? Magpapastor ba ako? Mag-a-usher ba ako? Ano bang purpose ko? Kapag papakanta ba ako? Tutugtog ba ako? Yung mga bagay na yung kapatid, ibinigay sa iyo ng Diyos upang ipagamit. Okay? Pero kailangan merong or sinasabi kong major na purpose na dapat nating malaman. Amen? Sa kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. 3 lamang po. Okay? Bibigyan ko po kayo ng 3 na napaka-importante. At para malaman natin ang layunin, kailangan alam natin yung posisyon natin sa kaharian ng Diyos. Number 1, the church is the heir of the kingdom of God. Pag sinabing heir, ano po sa Tagalog? Tagapagmana, heir of the kingdom of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ka rin ng kaharian ng Diyos. We are co-heir in Christ Jesus. Sabi sa Romans 8:16, 17. Basahin po natin, sabay-sabay. Romans 8:16, 17. 1, 2, 3. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Kaya kung ano man yung blessing na meron sa kaharian ng Diyos, dapat nararanasan din ng mga anak. The spiritual blessing, yan dapat ang unahin natin, will also manifest in the material blessing. Kasi kapag alam mo yung prinsipyo, yung spiritual na prinsipyo, may katumbas din po yung material na blessing. Amen? Katulad po ng prinsipyo ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these material things, your basic needs, shall be added unto you. Hindi yung hahanapin mo muna, seek ye first the basic things, seek ye first the material things, seek ye first the money, and then seek after the kingdom of God. Hindi, kapatid, wag mong baliktarin ang prinsipyo ng Diyos. Unahin mo ang Diyos. Unahin mong hanapin yung kaharian niya. Unahin mong sumunod sa Diyos at susunod ang pagpapala sa iyo. Amen? Minsan kasi ganun ang tao feeling blessed. Pag feeling blessed, doon magsisimba. Pag feeling blessed, doon magiging generous. Tinitest ng Diyos ang integrity natin.
And what is integrity? Doing the right thing even others are not looking. Ginagawa mo yung tama kahit walang nakakakita. Ugali kasi ng tao, gumawa ng tama, magtrabaho ng tama kapag nandyan yung boss nila, andyan yung supervisor, pero pag wala na, hayahay na, tamad-tamad na, ayaw ng kumilos. Kapatid, hindi dapat ganon ang buhay ng Kristiyano. Ang Kristiyano, they will do the right thing even others are not looking. Why? Because we are not just serving people, we are serving the invisible God who can see our hearts and our works. Nakikita ka ng Diyos. And when we work, when we do the right thing, we honor Him. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng integrity. Kaya ingatan po natin. Amen po ba? Tagapagmana. Sabihin nyo nga po, tagapagmana. James 2:5, listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him. Grabe, sarap pakinggan ito. Hindi ba't pinili ng Diyos yung mga mahihirap dito sa mundo? Sino dito mga mahihirap na sa mundo? Ay, mayayaman sila. Praise God. May mga mayayaman. Lord, thank you. Mayayaman pala yung members ko. Amen? Di ba minsan nanggaling din tayo sa hirap? Tama po ba? Pinili ka ng Diyos para maging anak niya at tagapagmana ng kanyang kaharian. Pero kahit salat ka sa material na bagay, ang mga Kristiyano ay mayaman sa pananampalataya. Amen? Kasi kung may pananampalataya ka, kapatid, makukuha mo yung mga bagay na kaloob sa'yo ng Panginoon. Kaya kung nananampalataya ka sa mga material na bagay, inaasam mo at alam mong ikabubuti to sa pamilya mo, sa sarili mo, lalong-lalo na magagamit sa ministry mo, gamitan mo ng pananampalataya, kapatid. Amen? May mga ministry tayo na minsan kailangan ng pera para matugunan yung mga pangangailangan. Katulad po ng ating mga kids. Yung ating mga kids, pinapakain po natin sa Barangay Langgam. May feeding program po tayo. Si Sister May po ang nag-handle po nun. At minsan po ay ambag-ambag po. Kasi ang mga kids naman, wala naman silang sariling pera. Ambag-ambag. Kasi may pangangailangan. Nananampalataya, pinagpe-pray. Ang mga young people, meron din silang mga activities na kailangan ng pondo. Turuan silang manampalataya. At minsan, kung hindi kaya manampalataya, ibang tao mananampalataya para sa kanila. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay salat sa mga bagay na alam mong kailangan mo sa ministeryo ng Diyos, kapatid, tandaan mo, dapat mayaman ka sa pananampalataya. Dahil kayang tugunan ng pananampalataya yung pangangailangan ng ministry. Amen? Kaya naman walang imposible sa Diyos. Kaya yung gawain ng Diyos, hindi titigil. Bakit? Merong nananampalataya. Hanggat may nananampalataya, bubuhos at bubuhos ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Bakit? Anak ka niya eh. Tagapagmana ka ng kaharian. Kung ano yung kayamanan sa kaharian ng Diyos, tutugunan niya yan kung ano yung mga pangangailangan mo. At minsan, sobra pa. Amen? So you can bless other people. Amen? Number 2, the church is the stewards or managers of the kingdom of God. Mga steward po tayo or manager ng kingdom. Una, tagapagmana. Pangalawa, sa Tagalog, tagapamahala or katiwala. Kung ikaw, hawak-hawak mo yung mana ng kaharian ng Diyos, hindi yan para waldasin mo lang sa wala. Amen ba?
Kailangan marunong tayong mag-manage sa kaharian ng Diyos. 1 Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. Alam mo, ang bawat isa sa atin may kaloob. May binigay na talento, may binigay na abilidad, may binigay na spiritual gift sa bawat isa. Hindi po lahat pinagkaitan. Talagang binigay po, liberally, ibinigay sa atin ng Diyos. Meron sa'yo na ibinigay na spiritual gifts, and even yung mga talent ninyo ibinigay para gamitin sa kaharian ng Diyos. Amen? Lahat ng ibinibigay sa'yo ng Diyos, kaya Kanya binigyan ng talento sa pagkanta, binigyan ka ng talento sa pagsulat, binigyan ka niya ng talento sa pagsasalita, sa pagsasayaw. Lahat yan ay magagamit sa kaharian ng Diyos. Para saan? Para ipahayag yung kabutihan ng Diyos. The reason why we have this instrument or we worship, we sing, hindi dahil gusto lang natin magkantahan dahil ang Pilipino mahilig kumanta. Hindi po. Ginagamit natin ang meron tayo para sa kaharian ng Diyos, para paglingkuran ng Diyos, para paglingkuran din ang ibang tao. Amen po ba? Magpagamit ka sa Diyos. Huwag mong hayaan na ang buhay mo hindi man lang nagamit sa kaharian ng Diyos. Amen? We are called to be stewards. We are called to be managers in the kingdom of God. Kaya kailangan ayusin natin kung paano natin ginagamit yung oras natin, kung paano natin ginagamit yung pera natin, kung paano natin ginagamit yung kalakasan natin. Tatlong bagay yun, kapatid. Tatlong T yun. Your time, your talent, and your treasure. I-manage mo yung time mo. Hindi yung nagpupuyat ka, kaya hindi ka na makapag-devotion, hindi ka na makapag-pray. Manage your time. Amen? Para hindi ka malilate pagpunta sa church. Amen? Because it's all about management of time. I-manage mo rin yung talent mo. Paggamit mo sa Lord. Sa ibang tao, pinapagamit mo, ang galing-galing mo. Sumasali ka pa doon sa mga singing competition. Pero dito sa church, hindi mo mapagamit. Huwag ganun, kapatid. Pahalagahan mo rin. Yung Diyos, siya nagbigay ng talento na yan eh. Siya nagbigay ng abilidad na yan. Paggamit mo. Amen? At kapag binigyan ka ng talento, i-hone mo. Gamitin mong maigi. Kasi minsan yung mga talento na meron tayo, it's still, very raw pa rin yan eh, raw. Ibig sabihin, medyo hilaw pa yan. Okay? Kaya kailangan, pagyamanin mo, umattend ka pa ng maraming seminar, conference, or kung ano-ano pa, para mas lalo ka pang gumaling. Hindi porket magaling ka na kumanta, okay na, hindi ka na magte-training, hindi ka na mag-ano pa. Hindi, kapatid. Kailangan mag-aral ka ng mag-aral. Kung ikaw magaling kang tumambling, mag-practice ka. Malay mo, ikaw na yung susunod na magka-gold. Di ba? Tumbling lang ng tumbling. Amen ba? Kung ano yung binigay na abilidad sa'yo, talento, pag-igihin pa. Amen? Pag-ibayuhin pa. Kailangan gumaling ka pa ng gumaling. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, pag-igihin natin. Luke 16:10-12. One who is faithful in very little is also faithful in much. And one who is dishonest in very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Ibig sabihin, kailangan natin maging tapat doon sa ibinigay ng Diyos.
Kung tinawag ka ng Diyos na tagalinis sa simbahan, gawin mo ng buong katapatan. Sa parable of talents, anong sabi ng Diyos? Doon sa dalawa, yung binigyan ng 2, naging 4, yung binigyan ng 5, naging 10. Napamangha yung master. At anong sabi? Well done, good and faithful servant. Kaya yun ang requirement ng Lord sa atin as managers, as good stewards. Kailangan mapamahalaan natin ng maayos yung buhay natin, yung oras natin, yung talento natin. Na maging tapat tayo sa ginagawa. Kapag tinawag ka ng Diyos para magbahagi, magsalita, magmisyon, gawin mo kapatid. Hindi ka dapat titigil. Porkit wala lang pera, ayaw mo na mag-serve sa Lord. Porkit wala kang pamasahe, ayaw mo nang mag-serve sa Lord. Hindi ganon. Nasaktan ka lang ng kapatiran, nasaktan ka lang sa sinabi ng pastor, ayaw mo na mag-serve. Hindi kapatid. Ang pinagsisilbihan natin ay ang buhay na Diyos. Mananagot tayo sa Diyos na nagbigay ng mga bagay sa buhay natin, ng mabubuting bagay. Amen? And our treasure. Kaya napaka-importante na pamahalaan natin yung pera natin. Kaya nga tayo nagbibigay ng tithes, nagbibigay tayo ng offering because we believe in the work of God. Gusto nating ipalaganap. Amen? And the last one is, the church is the messenger of the kingdom of God. Tayo po ay mensahero. Pag sinabing mensahero, hindi lamang po pastor yan. Hindi lamang po propeta yan. Hindi lamang po yung mga teacher. Messenger tayo. Tagapaghatid tayo ng magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? Tayo po ay sa Tagalog, tagapagpahayag. Ang buhay mo, kahit hindi ka magsalita, naghahayag ng mensahe yan. The life you live is a message to others. Maraming mga tao hindi nagbabasa ng Bible. Kaya kapatid, you are the walking Bible for them. Hindi nila maintindihan ng Bible, pero ikaw naiintindihan mo, kaya mong ipamuhay. Ipamuhay mo kapatid. Why? Because your life is a message to your world. Amen? Dapat doon nag-amen. Amen po ba? Your life is a message to the world. Kaya ingatan mo yung buhay mo, kapatid. At lagi mong tandaan, may dala-dala ka palaging mensahe na mula sa Diyos. Luke 4:43-44, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. And he was preaching in the synagogue of Judea. Ito po ang Panginoong Jesus na nagsasalita dito. Acts 28:31, and he proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Kaya kapatid, walang Kristiyanong mahiyain pagdating sa magandang balita. Tama po ba? Nung nanalo ng gold si Carlos Yulo, tuwang-tuwa ang buong Pilipinas. Pinamamalita natin, congrats! Grabe, 2 yung gold. Pinag-uusapan lahat ng kaopisina mo, ng mga kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo, pinag-uusapan natin. Bakit? Magandang balita naka-gold ang Pilipinas. 2 after 100 years. Di ba? How much more the good news, the gospel that brings life, that gives eternal life. Amen? Dapat mas excited tayo doon, kapatid. Mas pinag-uusapan natin yun. Mas pinapahayag natin sa social media. Yun ang dapat binabahagi natin sa mga kaibigan. Kapatid, pinagaling ako ng Diyos. Kaya ka rin pagalingin ng Diyos. Kapatid, nabaon din ako sa utang, pero nanampalataya ako sa Diyos. Nagtiwala ako sa Diyos. Lahat ng mga magagandang nangyari sa iyo patungkol sa Diyos, ipahayag mo, kapatid.
Dahil yan ay magandang balita para sa kanila. Amen? Huwag mo nang asamin na magka-gold ka sa Olympics kung hindi ka naman nag-exercise. Amen? Yung sa magandang balita na lang, sa gospel na lang, pag-igihin natin, kapatid, magpahayag tayo. Amen ba? Tingnan nyo, kapag pinahayag nyo, matutuwa yung kapitbahay ninyo. Kasi minsan yung mga kapitbahay natin, naiinis sa atin. Pero ipahayag mo yung kabutihan ng Diyos, magbabago yan sila. 1 Corinthians 15:58. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tagapagmana ka sa kaharian ng Diyos at tagapamahala ka sa kaharian ng Diyos, tagapagpahayag ka sa kaharian ng Diyos. Yun ang mga posisyon natin. Ibig sabihin, trabaho po yun. Hindi porket may mana ka, ay wala ka lang gagawin, kundi waldasin yun. Hindi po. Kapag binigyan ka ng mana, ibig sabihin, may kaakibat na responsibilidad. At yung mana na yon kailangan pamahalaan at kailangan natin ipahayag ang kaharian ng Diyos. Huwag lang sa mga sarili lang natin. Amen?